Sino nga ba ang hindi makakalimot sa pamilya Arroyo na naging sentro ng usap-usapan sa bansa sa loob ng mahabang panahon? Bilang panganay na anak ng dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo, si Juan Miguel o mas kilala natin bilang si Mikey Arroyo ay laging kasama sa mga balita at mga issue sa gobyerno. Mula sa pagiging isang sikat na artista hanggang sa pagiging isang makapangyarihang kongresista sa Pampanga, tila naging bahagi na siya ng ating araw-araw na panunood ng telebisyon. Pero kung mapapansin ninyo nitong mga nakaraang taon, ay bigla na lang siyang nanahimik at parang bula na nawala sa gitna ng ingay ng politika. Marami ang nagulat dahil sa kabila ng impluensya ng kanilang pamilya, bakit tila mas pinili niyang lumayo sa kamera at iwanan ang kanyang posisyon. Ano nga ba ang totoong dahilan sa likod ng kanyang pananahimik at kumusta na nga ba ang takbo ng kanyang buhay ngayon na wala na siya sa kapangyarihan? Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike ang video na ito dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators at mangyaring mag-comment sa baba kung taga saang lugar ka para malaman namin saan umaabot ang ating mga video. Maraming salamat po. Bago tayo tuluyang pumasok sa usapin ng kanyang pagkawala, balikan muna natin kung paano nagsimula ang lahat para sa kanya. Hindi biro ang lumaki sa isang pamilya na ang lolo at ang ina ay parehong naging presidente ng Pilipinas. Dahil dito, bata pa lang si Mikey ay sanay na siya na makihalubilo sa mga matataas na opisyal at makilahok sa mga malalaking kaganapan sa Malacanang. Ang kanyang ina na si Gloria ay kilala bilang isang matalinong ekonomista, habang ang kanyang ama naman na si Mike Arroyo ay naging boses din sa likod ng maraming desisyon sa administrasyon. Sa madaling salita, ang kapaligiran ni Mikey ay puno ng mga tao na humahawak ng kapalaran ng bansa, kaya naman hindi nakapagtataka na naging interesado rin siya sa paglilingkod sa publiko. Pero alam niyo ba na bago siya naging politiko, ay sinubukan muna niyang pasukin ang mundo ng showbiz noong huling bahagi ng dekada 90. Gusto niyang gumawa ng sariling pangalan kaya naging isa siyang action star at nakagawa ng mga pelikula tulad ng Mahal Kita Kahit Sino Ka Pa. Pinatunayan niya noon na hindi lang siya anak ng Pangulo dahil nag-aral pa siya ng mga stunts at fight choreography para maging totoo ang kanyang mga aksyon sa harap ng kamera. Naging kapansin-pansin rin ang kanyang mga karakter na laging lumalaban para sa katarungan at tumutulong sa mga naaapi na tila ba naging training ground na rin niya para sa tunay na buhay ng politika. Noong mga panahong iyon, parang wala nang makakapigil sa kanyang pagsikat dahil nasa kanya na ang lahat ng oportunidad. Subalit matapos ang ilang taon sa Kongreso, unti-unting nabago ang lahat dahil sa mga seryosong pagsubok na dumating sa kanyang buhay. Hindi lang puro batikos at isyu ng korupsyon ang kanyang hinarap, kundi pati na rin ang mga usapin tungkol sa kanyang kalusugan. Maraming usap-usapan na ang kanyang biglang paglayo sa politika ay hindi lang dahil sa gusto niya ng katahimikan, kundi dahil kailangan niyang tutukan ang kanyang sarili at ang kanyang pamilya. Mahirap nga naman na pagsabayin ang bigat ng trabaho sa gobyerno at ang pag-aalaga sa sariling katawan, lalo na kung ang kalaban mo ay ang stress at pagod. Sa kabila ng kanyang pagsisikap sa harap ng kamera, hindi naging madali ang buhay ni Mikey Arroyo sa mundo ng showbiz. Maraming mga kritiko ang nagsabi noon na kulang daw sa lalim at hindi natural ang kanyang pag-arte sa mga pelikula. May mga usap-usapan pa nga na kaya lang siya nabibigyan ng malalaking proyekto ay dahil sa impluensya ng kanyang makapangyarihang pamilya. Kahit mayroon siyang mga taga-suporta sa mga probinsya, iunti-unting naging malinaw kay Mikey na hindi sa pag-arte ang kanyang tunay na kapalaran. Naramdaman niya na mas malakas ang tawag ng politika sa kanyang dugo dahil ito ang mundong kinalakihan niya at mas kabisado niya ang galawan dito. Alam niya na sa pamamagitan ng posisyon sa gobyerno, mas magkakaroon siya ng direktang kontrol at kapangyarihan na hindi niya makukuha sa pagiging isang aktor lamang. Noong taong 2001, dumating ang isang malaking pagbabago na tuluyang nagpabago sa takbo ng kanyang buhay. Matapos mapatalsik sa pwesto ang dating Pangulong Joseph Estrada dahil sa mga akusasyon ng pandarambong, ang kanyang ina na si Gloria Macapagal Arroyo ang pumalit bilang Pangulo ng bansa. Dahil dito, nagpasya si Mikey na iwanan na ang showbiz at pumasok na sa serbisyo publiko.
Tumakbo siya bilang vice-gobernador ng Pampanga at doon ay nagsimula ang kanyang mabilis na pag-akyat sa politika. Hindi nagtagal, naging kongresista siya ng ikalawang distrito ng kanilang lalawigan at naging chairman pa ng mahalagang komite sa enerhiya sa Kongreso. Sa loob ng maraming taon, siya ang naging muka ng pamilya Arroyo sa kanilang sariling baluarte at naging katuwang ng kanyang ina sa pagpapatatag ng kanilang kontrol sa lalawigan. Sa kanyang panunungkulan sa Pampanga, maraming mga proyekto ang naisagawa ni Mikey na talagang naramdaman ng mga lokal na residente. Nagpatayo siya ng mga kalsada, tulay at mga sistema para sa flood control upang matulungan ang mga lugar na madalas bahain. Nagbigay din siya ng mga scholarship sa mga kabataan at mga programa para sa kabuhayan ng mga mahihirap na pamilya. Para sa marami niyang mga kababayan, si Mikey ay isang leader na madaling lapitan at laging handang tumulong sa oras ng pangangailangan. Aktibo rin siya sa pagbibigay ng pondo para sa sports at mga gamit sa eskwelahan na naging dahilan kung bakit naging malapit ang kanyang loob sa mga kabataan sa kanilang probinsya. Ngunit habang mahal na mahal siya sa kanilang lugar, kabaligtaran naman ang nangyayari sa pambansang antas dahil sa mga isyong nagsimulang lumabas laban sa kanya. Isa sa pinakamalaking kontrobersya na kinaharap ni Mikey ay noong tumakbo siya bilang kinatawan ng isang party list na tinatawag na Ang Galing Pinoy. Marami ang nagalit at kinwestiyon ang hakbang na ito dahil ang party list system ay ginawa para sa mga mahihirap na sektor, pero si Mikey na isang milyonaryo at anak ng Pangulo ang naging boses ng mga security guard at tricycle driver. Bukod dito, hinarap din niya ang mga akusasyon tungkol sa hindi tamang pagbabayad ng buwis at mga ari-arian sa California na hindi raw niya idineklara sa kanyang record. Bagamat naabsuelto siya sa mga kasong ito sa korte, hindi pa rin nawala ang duda ng publiko tungkol sa biglang paglaki ng kanyang yaman habang nasa pwesto. Sa kabila ng lahat ng batikos na ito sa Maynila, nanatiling matibay pa rin ang suporta sa kanya sa Pampanga at paulit-ulit siyang nananalo sa eleksyon. Sa kabila ng kanyang matibay na kapit sa politika ng Pampanga, dumating ang isang malaking pagbabago sa direksyon ng buhay ni Mikey Arroyo noong taong 2022. Sa halip na muling tumakbo para sa kanyang pwesto, mas pinili niyang magbigay daan para sa pagbabalik ng kanyang ina sa Kongreso. Dito na nagsimulang mabawasan ang kanyang ingay at presensya sa publiko, hanggang sa dumating ang isang matinding pagsubok na hindi kayang kontrolin ng kahit anong yaman o kapangyarihan. Noong Marso ng taong 2025, nabigla ang marami ng mabalitang na-diagnose si Mikey ng stage isa thyroid cancer. Isang masiselang operasyon na tumagal ng 5 oras ang kanyang pinagdaanan upang matanggal ang kanyang thyroid gland. Hindi lang siya ang nakaranas ng hirap dahil ang kanyang ama na si Mike Arroyo ay kinailangan din sumailalim sa isang operasyon sa puso sa ibang bansa dahil sa malubhang kondisyon. Ang pamilyang sanay na humawak ng kapalaran ng bansa ay biglang napunta sa isang laban kung saan ang tanging mahalaga ay ang kanilang buhay at kalusugan. Sa kabutihang palad, naging matagumpay ang lahat at ngayong taon ng 2026, maayos na ang kanyang pakiramdam. Pero kasabay ng kanyang paggaling ay ang tila tuluyang paglayo niya sa mundo ng politika. Ngayon, sa halip ng mga session sa gobyerno, mas madalas na siyang makikita sa golf course. Aktibo na siya sa pagtulong sa mga batang atleta at pag-oorganisa ng mga paligsahan sa junior golf sa Pilipinas para sa mga international tournament. Sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, si Mikey Arroyo ay isa na lamang pribadong mamamayan. Hindi siya tumakbo noong nakaraang eleksyon at wala na siyang hawak na kahit anong posisyon sa pamahalaan. Marami ang naniniwala na ang kanyang pag-alis ay bunga ng pagod sa mga kontrobersya at ang kagustuhan na magkaroon ng mas tahimik na buhay kasama ang kanyang pamilya. Bagamat tahimik na siya ngayon, hindi pa rin maiwasan na maging paksa siya ng mga usapan, lalo na sa social media, kung saan simbolo pa rin siya ng mga political dynasty sa bansa. Ang malaking tanong ngayon, ito na nga ba ang katapusan ng kanyang karera? O nagpapahinga lang siya para sa isang sorpresang pagbabalik? Sa kasaysayan ng ating bansa,
bihirang may tuluyang umaalis sa kapangyarihan lalo na kung galing ka sa isang maimpluwensyang pamilya. Sa tingin niyo ba, mas makabubuti na manatili na lang siyang tahimik at malayo sa gulo ng politika o naniniwala kayo na may dapat pa siyang balikan sa hinaharap? I-comment mo ang iyong opinyon sa ibaba at huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang updates gaya nito.